Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng chocolate kutsinta. So ito yung finished product nakikita nyo sa video. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Halos same lang naman. Pagkakaiba lang ay meron po itong flavor. So naglagay tayo dito ng 1 cup ng cassava flour. So yung mga iba po na na walang cassava flour, ginagamit nila yung glutinous rice flour. Tapos di na sila naglalagay ng lihiya, water. So ito naman yung 1 cup ng all-purpose flour. Then 1 cup ng sugar. Pero after ko po na makaluto ng isang salang, yung 1 cup po na sugar ay matabang. Kaya naglagay po ulit ako ng kaunting asukal, mga 1/4 cup, para medyo naman matamis-tamis. So, ang tubig po na nilagay ko dyan, una muna ay 2½ cup. Kasi plan ko sana yung medyo matigas-tigas. Kaso nung naglagay ako ng 3 tablespoon ng chocolate or cocoa powder, lumapot siya ng husto. Kaya naglagay ulit ako ng 1/2 cup. So, yung total na water na nailagay ko ay 3 cups po. Mamaya ilalagay ko na lang po yung lista ng kompletong ingredients sa description ng video na to. Haluin lang natin mabuti. Ang chocolate talaga hindi siya ganun ka bilis haluin. Or yung cocoa powder. So ayun na yung sinasabi kong 1/2 cup na idinagdag ko. So hinahalo pa rin po natin mabuti ang ating mixture. Tapos, para sigurado tayo na wala talagang buo-buo at talagang makinis yung ating mixture ay sasalain po natin to. So, ang ilalagay ko pong lihiya water ay 1/2 tablespoon. Kasi kaunti lang naman itong ginawa nating recipe. So, 1/2 tablespoon ay pwede na po. So, haluin natin mabuti. Pagkatapos ay salain na natin. So, niready ko na dito yung pagsasalaan natin. Salain natin. Pwede pong 2 beses. Pwede ring 3 beses. Pero kahit 1 beses pwede na yan. Mahalaga po na sala. So, tayo 1 beses okay na yan. Yun. Nilagay ko lang dito sa measuring cup na malaki para hindi tayo mahirapan sa paglalagay dito sa mga puto molder. Large size po yung gamit ko dyan na puto molder at greenish ko lang po siya ng cooking oil para hindi siya mahirap tanggalin. Usually po kasi dumidikit po yung mixture kapag wala siyang grease. Hindi siya kagaya ng puto kasi na nilalagyan natin doon sa puto butter mismo ng oil. So ito po wala siyang nilagay na oil. So pagkatapos naman po ay steam natin siya sa loob ng 15 minutes. Nilagyan ko lang ng balot yung takip. So ito na po after 15 minutes, ito na yung nagawa nating kutsinta. Luto na siya. Kahit large size ay luto na sa 15 minutes. So tinulungan ko lang siya ng toothpick para mabilis siyang matanggal sa mga puto molder. So gamit yung toothpick, yun na yung pang-remove natin. So ito pong chocolate puto ay chocolate kutsinta ay first time lang natin ginawa. Kaya hindi pa po ako nakatry kung ano yung masarap na ilagay dito sa toppings. So kaya naman po ay naisipan kong itry yung chocolate na sprinkles, yung candy. So yun yung nilagay ko dyan as toppings kasi nga requested ng anak ko, bata yung kakain. So pwede naman din siguro yung cheese. Pero hindi ko siya trinay kasi feeling ko hindi siya match. Kaya okay na yung sprinkles na na chocolates. Para parehas sila ng ng flavor. So pero yung kinain ko, yung pangmatanda, wala ng sprinkles. Ganyan lang ay pwede na sa akin. Pero para sa bata, naglagay ako ng mga ganyan, mga chocolate din na sprinkles. So far, nagustuhan po siya ng aking anak at nakain niya.
'Di ba sabi nga di nagsisinungaling yung bata, kaya masarap po talaga itong chocolate kutsinta. Kahit first time nating ginawa, perfect pa din yung lasa niya. So, thank you so much for watching.